Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Senado, nagmistulang Duterte Senate. Yan ang MBC TV Network News, ni Milky Rigonan. Nakakahiya, ito ang tahasang sinabi ni Deputy Minority Leader Percy Sandanya na Akbayan Party List sa nagresulta ng botohan kagabi sa Senado. Ang kay Sandanya, nagmistulang Duterte Senate na ang Senado nang i-archive ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gate ni Sandanya, sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente ang hindi maipaliwanag na 612 million pesos na confidential funds at lantarang umanong pang-abuso sa kapangyarihan. Narito si House Deputy Minority Leader Percy Sandanya. They chose to surrender their independence and willfully abandon their constitutional mandate. Today, the Senate decided to become a Duterte Senate. Sa pagtalikod ng Senado sa kanyang tungkulin, nagsilbi itong taga-konsinti at taga-kubli ng mga krimen ng Vice Presidente. Ang pandarambo ng 612 million pesos ng confidential funds at ang lantarang pang-aabuso sa kapangyarihan. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa nakakatakas si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. Sa panig ng prosecution, ang naging hatol ng 19 na senador ay pagkakait ng due process sa taong bayan na humihingi ng paliwanag at pananagutan. Reaksyon to ni Manila Representative Joel Chua, isa sa miyembro ng House Prosecution Team. Sa resulta ng botohan kagabi sa Senado, kaugnay ang pahayag na hindi pa tapos ang laban. Hintayin nila ang desisyon ng Korte Suprema sa inihain na motion for reconsideration para hindi madismiss ang kaso laban sa Vice Presidente. Sa panig ni Representative Chel Jokno ng Akbayan Party List, sana ay naghintay muna ang Senado sa magiging desisyon ng Supreme Court sa MR ng Kamara. Bandang huli, sinabi ni Jokno, ano pa man ang itawag, dismiss o archive sa isang senador na mismo nang galing, kill the Articles of Impeachment. Muling inulit ni Jokno ang panawagan sa Korte Suprema na reconsider ang kanilang desisyon dahil kahit ang pinakamataas na opisyal ng bansa ay dapat papanagutin sa kanilang kasalanan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigonan, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Manila LGU agad umaksyon para sa kapakanan ng mga nasunugan sa Tondo kahapon. Agad na nagpadala ng tulong at iba pang pangangailangan ng Manila Department of Social Welfare sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog sa Happyland Barangay 105 sa Tondo. Ang mga nasabing pamilya na tinatayang nasa 1,500 ang bilang ay pansamantalang nananatili sa covered court ng Barangay 105 at 104, gayon din sa Vicente Lim Elementary School. Agad nagsimula ng profiling at interview ang MDSW sa mga apektadong pamilya, bilang bahagi ng assessment at pagbibigay ng kaukulang tulong. Namahagi rin ng makakain at inumin ang MDSW upang matiyak na may sapat silang nutrisyon sa gitna ng kanilang pinagdaraanan, lalo na ang mga bata at senior citizens. Muling tiniyak ng Manila LGU na hanggat nasa evacuation center ang mga naapektuhan ng sunog ay sasagutin nila ang pagkain, hygiene at medical kits kasama na ang pinansyal na tulong, upang kahit papaano ay maipatayong muli ang nasunog nilang tirahan. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.